Ay, nag-iiyakan mga kasulid. Mga kasulid, gusto niyo na ba maging China? No, gusto niyo na ba maging probinsya ng China? Wawa naman. Yung mga pangarap niyo na udlot, yung bossing ninyo ng ibang bansa na ayun na, nasa Netherlands na, iniwan na kayo. 'Di ba? Yun ho, mga kababayan. Na-realize ko lang talaga yung mga ganon. Bakit yung mga ganito walang lumalabas, no? Sabi ko pa dati, siguro mga kakamping ang nagpapakalat nito. Pasensya na ho, no, mga kakamping na nandiyan. Siguro mga kakamping nagpapakalat nito. Well, dati galit din sila kay Pangulong Bongbong Marcos na ngayon ay sumusuporta, mga bossing, no, dahil ganyan naman po talaga ang oposisyon. Ganyan ang oposisyon, no? Hindi po sila magkapareho ng gustong tahakin o maging way kung paano mapalago ang bansa. Pero pag nakita nila na ang gobyerno ay tama ang tinatahak, sumusuporta sila. Kaya po nandyan ang kakamping, no, sa likod ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, wala tayong nakikitang ganun. Di po ba? Tuloy natin. Nakakalungkot lang na mayroon tayong mga kababayan na nadadala ng Chinese disinformation. Madami ho yan. Hindi ho mga nag-aaral, hindi ho pinupukusan No? Tapos idagdag mo pa yung mga vlogger. Yung mga vlogger na sinasabi na pinopondohan ng China. Biruin nyo yun. No? Tayo-tayo pinag-aaway. Yan po ay galing kay Katrina Ponce Enrile na anak po ni Juan Ponce Enrile. Paano pahinain? Paano pabagsakin? Paano masakop ang Pilipinas? Di sila mismo pag-away-awayin mo. Di ba? Sabi ni Michelle Aldueza, bakit nagbibintang nakakamping? Duterte ang may kasalanan. Yun nga ang sabi ko. Akala ko is kakamping. Dati pinapaliwanag ko nga dati. Ang akala ko kakamping ang gumagawa niya mga yan. Pero na-realize ko, baka sila lang din. Yung mga Duterte ang gumagawa niyan. Tinetesting nila ang tao. Kung ano ang magiging reaksyon nila kapag kanilagyan natin ng Pilipinas, probinsya ng China. Pag okay, positibo, sige, pasakop na tayo. Malamang ho na bago na ang pangalan ng Pilipinas. Nandiyan pa din, pero probinsya na nga tayo ng China. Di ba? Kaso, wala Di ba? Tama po yung naging reaksyon natin na hindi tayo pumayag na maging probinsya ng China. Bangis 2.0, no to pro-China. Michelle Aldueza, shout out. At si Neneng G, parang Neneng G ang yung katawa. Naku, hindi ko alam yun. Anyway, dito na ho tayo. Eto, tingin ko gusto nitong mga maging probinsya ng China ho mga kababayan. Eto, gustong maging probinsya ng China, tingin ko, mga bossing, no? Eto. Ayan! Uy! Wow! Wow, kalat! Dumi pala dun. Uy, saan ba to? Baha, Davao City. Davao del Sur, Davao Agusan National Highway, baha. Wow, baha. Katirikan ng araw, baha. Kung dyan po sa Maynila, mga kababayan, katirikan ng araw, tuyot na tuyot ho. Dito daw sa Davao City, baha. Wow, baha. Ba't ganyan? Akala ko ba number 1 ito? Stranded yung mga nagmumotor. Mainit ang araw. Baha. Ngayon, nagtatanong sila, nasaan daw yung 51 billion na pondo? Sa laki ho nun, mga bossing. Diba? Sa laki ho nun. Tingin ko naman ay sasapat kahit papaano. No? Para ma-solusyonan yung mga ganitong pagbaha. Sa pagbaha ho, yan mga kababayan, yung mga paglilinis ng mga esteryo yan, hindi naman ho sa pag-aano, mga bossing, kung may 51 billion ka,
mapapalinis na lahat ng estero para dumaloy ng maayos. No? Yung katubigan. O imbis na bloodbath daw, bloodbath ang nangyari, sabi ni Mila Kurihara. Sabi ni Marco Antonio Ignacio, papasakop lang sa China pa. Ito, ewan ko, yung mga taga Davao, baka gusto maging China na sila. Di ba? Yung 51 billion, nasaan? Bakit ganoon? Kung ako isa akong mambabatas, at napagkalooban ako ng ganyang kalaki, nako, baka lang hindi ho baha. Baka po hindi lang baha ang aking solusyonan. Ano pa? Baka palagyan ko pa ng snow yan. Baka palagyan ko pa para ma-experience sa mga taga Davao. Yung snow, magpapalagay tayo ng makina kada kanto na yung artificial snow. Sa sobrang laki ho, mga bossing. Eto pa, baka sabihin nyo kumbaga edited lang yan eto pa, mga bossing, alisin ko to. No? Ayan, Eto, Biruin mo, mamamalengke ka, Mamimili ka ng ulam mo, Mas malakas pa sa alon ng dagat, Ibungko, Public Market, Davao City. Ano nangyari dyan ba? Akala ko number 1. Akala ko most peaceful in Southeast Asia. Bakit ganyan naman? Most peaceful. Saglit lang sa Southeast Asia. Kasama po dyan ang Singapore. Mga kababayan. Baka Malaysia lang hindi manalo ang Davao. Hindi ko naman po ayaw mangyari sa Davao yung talagang sila ang maging number 1. Pero po, yung mga propaganda na walang katotohanan, tapos ganito po ang makikita natin, merong mga sinasakal na nandoon sa loob ng jeep. Nasa loob ng jeep sinasakal, tapos may hawak na patalim, hostage pala. Walang ganun sa mga Singapore. Wala pong mga baha sa Singapore, mga kababayan. Ako ilang taon akong nanirahan dyan. May 7 taon akong tumira dyan. Isa-isahin ko di ba? New York, Miami, London, hindi, Singapore pala. Hindi, isa-isahin ko Tumira ako sa Ang Mo Kio, tumira ako sa Somerset, tumira ako, madami ako tiniran dyan. No? At kahit saan ka magpunta, mga bossing, walang baha, walang kalat, walang krimen, walang hold-upan, walang pagawaan ng birth certificate. Di po ba? Tapos ang sasabihin nyo sa amin, Davao, number 1 in Southeast Asia. Gusto namin kayong maging number 1 kasi parte kayo ng Pilipinas. No? Pero yung mga propagandang ganon, doon tayo nadali dati. Naalala nyo mga boss, 2016, doon tayo nadali dati. No? Ang ganda sa Davao. Bakit? Sa Davao, ano daw yung sabi doon sa Davao? Walang mga kuryente doon sa ibabaw. No? Wala ka daw makikita ng mga wire. No? Sabi na, ang ganda nun Sabi ko, parang Singapore yun Sige nga, subukan nga natin na ipunta subukan nga natin si dating Pangulong Duterte, baka maging Davao din itong bayan natin. Mga bossing, sabi nila walang kuryente, walang mga kung ano-anong sala-salabat na mga wire-wire. Ito, ayan, ang dami naman din pala. Asan ba yan? Sala-salabat din yung mga wire doon sa kanila. Saan ba yun? May nakita ko Pero hindi totoo na number 1. Duterte pa more, sulit. Biruin mo, 2016, 2016, sabi sa atin, 6 months, ubos ang mga droga. Natapos po yung kanyang panunungkulan. Ang dami pa din pong droga, mga kababayan. Yung malalaki na sabit, ayun din mga bossing. Di ba?
yung mga sabit na malalaking mga tao, kagaya nila Michael Yang di umano, nakakawala po. Ginawa pang presidential advisor ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni June Escobar, hindi ubos ang droga, ubos ang tao. Nagkaroon ng mga reward system, no? Sasabihin ng mga dides, okay naman yun para maubos talaga. Okay nga, no? Kaya lang, umaabot sila sa punto na kahit yung hindi adik, kahit mukhang may sakit lang, o kahit na mukhang may tuberculosis lang, aarestuhin dahil may pabuya. Mali naman yun. Di ba? Mali naman yun. Yung dapat dadalhin lang sa presinto at isusuko, ang ginawa, pinaghawak ng barel, tapos sinabi, anong laban dahil mas malaki ang makukuha. Mali. Tayo po, mga kababayan, no? Gusto natin maubos ang droga sa Pilipinas. Gusto natin matapos ang problema sa droga. Pero sa tamang pamamaraan po. Sa makataong pamamaraan po. Hindi po yung damay lang yung iba. May damay na 3 taong gulang. Shit happens. Collateral damage lang. Di po ba, mga kababayan?